What is up guys? Good morning. Ito yung helmet natin ako. So yeah, for today's vlog for today's video, ang content natin is accessories. Yes, yung accessories ng Domeng natin, Dominar natin, Domeng for short. I-explain natin isa-isa dito mamaya sa biyahe kung ano yung mga accessories na dinagdag natin dito kay Domeng mula nung binili natin siya, no? Step by step. So yun guys, see you na lang sa daan, no? Kasi hindi ko rin mapainit dito eh. Papainitin ko pa siya. Kaya may baby dun sa taas namin. Yun! Good morning everyone! Welcome back to my channel! So ngayon guys, no? Okay, pamunta ulit ako ng tindahan. Time check, 7:26 AM. Hanggang ako nagising, nag-edit ako kanina ng yung sticker, yung paggawa ko ng sticker, no? And tapos na siya. And probably ma-upload siya today. Oy. Gagi. Agoy. So ayan guys, probably ma-upload siya today ng 2 PM. Nakaset na siya ng 2 PM, no? Kaya sana panoorin nyo guys, no? So for today's vlog, ang topic natin is ang ating accessories, no? Yeah, matagal ko nang gustong gawin to eh. Meron na ako nagawang video dito eh. Hindi ko lang na-edit kasi parang ang pangit nung kuha ko. Ngayon, tatry ko. I'll try my best para maayos tong video na tong pag-review natin. Review ba tawag dito? So, ayun guys, no? Mula nung binili natin to 6 months ago, tama, if I'm not mistaken, May. Katapusan niya May, June, or katapusan ng April. Nakalimutan ko na guys. So ayan, basta mga bandang ganun natin nabili, no? Si Dominar 400 natin ng brand new. So ang kauna-unahan natin nilagay dito guys is ang ating Duhan top box. Yan. Kita nyo guys. So ayan, top box natin na yan is plastic, no? Why plastic? Kaya plastic yan guys kasi if you can see sa other reviews ng mga vloggers about Dominar 400, no? Makikita nyo yung kanila nalaglag na. Yung alloy top box nila is nalaglag kasi naputol yung bracket ng stock nila. Stock bracket ng Dominar 400 UG2, no? Na which is kasama sa accessories niya. So ngayon, plastic ang binili ko since suggestion ng iba, suggestion ng iba is ilagay is plastic, no? So yun, kaya plastic nilagay natin, naghanap tayo. And budget meal lang tong Duhan top box, no? I don't know guys if ilalagay ko yung pati price dito ng mga accessories ko, no? Kasi since puro halos Shopee lang naman ang bili natin dito sa mga to, no? So yun guys, no? Second natin nilagay dito is, wait lang, if I'm not mistaken, Domivel yata agad yung nilagay ko dito, no? Or yung ilaw and horn. Basta yun, sa ano muna tayo, sa ilaw muna tayo. Ayan, nilagay natin dito is Zenlo M5. Yan, 100 watts siya guys. And may 2 color siya. Yung low beam natin is white and our high beam is yellow. Ayan, lagi nyo naman mapapanood sa vlog natin yan. And sobrang solid na ilaw nito, wala akong masabi. Kaya lang ngayon, nagka-problem lang is dahil siguro sa vibration. Yung una kasi nakalagay lang sa ano natin to eh, sa crash bar natin to eh. Ayun, nasira yung ano niya, yung fan ng isa, pero working naman siya, no? Iiwasan ko lang ibabad siguro sa mga cities kasi wala nagpo-flow na hangin. Wala gaanong hangin, no? Unlike sa mga open roads like expressway, mga ganon, di ba? So ayun, kasabay ng paglagay natin ng ilaw is yung ating horn. Kaso yung horn na una ko nilagay is PIA horn or PIA horn. Kaso nasira siya guys, di pa ako vlogger nun. Unang video ko pa lang yun, pero hindi ko agad ginawa ng ano yun, ng vlog. Nauna pa yun dun kesa ron sa Ride with KBRCP, yung kauna-unahan kong video. Tsaka yun sa top speed, nauna pa yun. Kaya lang guys, nasira yung PIA horn ko kasi yung pagkakalagay sa kanya hindi naman na-remedyohan nung na nakatago yung mismong horn, no? Siguro sometimes
Siguro minsan guys, no, itatry ko remedyohan yung kabitan natin. And binakita kasi ako ano eh, kagrupo ko, si Sir Erwin, shoutout, na nakaayos yung ano, yung horn niya, no. Kasi yung ganda talaga ng Pia horn, no. Pero ang gamit natin ngayon is yung, basta hindi ko alam ang tatak nito eh, pero maganda siya, para siyang tunog kotse. Malakas din siya, no. Pero mas malakas pa rin yung Pia horn. Nasadlo kasi sa baka kaya nasira eh, no. Yan. Then next guys is, ang next natin nilagay dito sa Dominar natin is itong push lock natin. Hindi siya quad lock, push lock. Local lang kasi siya eh, no. Worth 700 plus lang sa Shopee, no. Pero for me naman, it's fine naman, as long as gamitin mo dito yung ano mo, yung dummy phone mo. Kung naka-iPhone ka, I don't suggest na gamitin mo dito. Kahit naman sa original quad lock, no, I don't suggest. Kasi kung mahal mo yung camera mo, kasi posibleng masira yan eh. Kasi kahit may vibration dampener siya, may vibration pa rin siya, no. Pero di pa naman ako nakatry nung original. And I hope mas maganda yung ano, no. Maganda talaga quality nun. Kaso medyo pricey talaga eh, no. The next kong binili, yung mga nilalagay sa para sa phone holder din sa mga phones ko. Ayun. Kaya both phone ko, iPhone and Android, naikakabit ko dito pag kailangan ko. Pag umuulan, yung iPhone ang gamit ko. Ayun, pagka yung normal ano lang, hindi umuulan, yung Android gamit ko. Sa accessories, ano pa ba nilagay natin dito sa Dominar natin, no? Ayun, yung mga planning ako ilagay dito. Planning ako maglagay ng bar and side mirror. Ayan, nakakita na kasi ako ng mga Dominar na ang gaganda tingnan eh, no? Naka bar end sila. And bagay din naman sa forma na naka windshield na ganito, no? Ay, hindi ko pala nabanggit, no? Yung pipe pala natin, ayan, especially yung pipe, napaka solid yan guys, no? Ang nagastos natin totally dyan sa pipe na yan is 9,500 sa VMAX Racing Taytay, no? Medyo price sobra. Pero okay lang naman kasi yung elbow nya, yung mismong pipe dun mismo sa araw na din na yun ginawa, no? Hindi yung nakastock siya na ano. Kaya lang guys, pag magpapagawa kayo ng pipe, no, medyo matatagalan lang. Kasi aantay mo talaga. Kasi ilang oras ako nagantay din nun eh, no? Matagal. Bali 9,000 lang talaga total siya, no? Kasi yung ano pa, nung silver pa yung kulay nung elbow, sabi ko baka pwede ipa-paint na lang siya ng black. Kaya pa-finish na lang siya ng black. Kaso guys, may additional, no, yung pag-finish niya. Nag-add ako ng 500, kaya naging 9,500 siya, no. Meron siyang warranty. And ayun, pero sa tunog naman guys, di niya ako binigo kasi ganda niya pakinggan, no, lalo pag nagle-limiter ka, no. Sasagad mo yung first gear, second gear, sarap sa tenga. And hindi siya ma-backfire, no. Yun ang kagandahan sa kanya. No need remap guys. Ayun lang. So ayun guys, malapit na ako sa store namin. Yakit natin sa gutter para magandang parking natin. Yan. Dito talaga ako usually nagpa-park, no. Para iwas tayo masagasaan ng truck. Okay na boss. Yan. So yan guys, no. Yan lang naman ang mga accessories natin dito. Ayan, ito store natin guys, no. Flex ko lang. Sa mga taga-Binangonan, bili na kayo na sa amin ng LPG. So ayan guys, yung motor natin. Ayan, yung tricycle namin. Ano pa ba accessories na nilagay ko dito? Ayan, wala na. Yan lang naman. So ayan, mga i-add natin na accessories. Yun pa lang din ang nasa isip ko talaga i-add sa kanya, no. Yung side mirror. Kasi so far all goods pa eh. Meron akong gusto talagang bilhin nung una, Domivel version 2. Kaso sa India pa manggagaling, no. Ang mahal, aabot yata ng 20k ang gagastusin, no, kasama shipping. So yun lang, pero sobrang ganda ng forma, no. Pero hindi na siguro ako gagastos ng ganun kalaki. Kasi ito pa lang maganda naman tong Domivel natin. And yung ano pala, yung skid plate, hindi ko sure if papalitan ko kasi merong magandang plastic. Magandang forma. Pero yan lang guys, no. So kung umabot ka ulit sa part ng video na ito, maraming salamat. And
Kung meron kayo nagustuhan guys, comment lang kayo and sasend ko yung link ng bawat accessories na nilagay natin dito. Yun lang naman. Okay, bye bye.